Uy, ang daming pera. Pahiram naman, te. Huwag ka nang manghiram, bibigyan na lang kita. Magkano bang kailangan mo? Biro lang, te. Masyado ka namang seryoso. Akala ko kailangan mo. Bibigyan nga kita. Meron pa naman ako rito. Tsaka, 2 araw na lang naman sa sahod na ako. Bakit nga pala gumising ka na agad? Di ba mamaya pa ang pasok mo? Kumakalam na kasi ang sikmura ko kaya siguro ako nagising. Tamang-tama, nakaluto na rin naman ako. Maghahanda na nga rin ako para madalhan ko na ng tanghalian yung 2. Tapos dediretso na rin ako sa tindahan ni Aling Idang para makapagpadala ng pera kina tatay. Sabi ko naman sa'yo ako na ang bahala sa pagpapadala sa mga magulang natin Alam mong hindi mo kakayanin. Aba, 2 pang nag-aaral nating kapatid sa Quezon. Baka kasi mamaya, wala ka nang maipon sa ipinapadala sa'yo ni Kuya Ruel. 'Di ba, balak niyong magpagawa ng bahay sa atin? Huwag kang mag-alala, nakaipon naman ako, tsaka hindi naman madamot si Ruel. Sa bagay nga, ulila na nga pala ang asawa mo at wala rin siyang mga kapatid. Meron naman siyang kamag-anak, si Tia Lagring. Ay, oo nga pala, ang masungit niyang tiyahin. Pinapadalhan ba yun ni Kuya Ruel? Oo naman, malaki ang utang na loob ng kuya mo sa matandang yon, kaya hindi niya pwedeng kalimutan. Siguro hanggang ngayon, gawain pa rin niyang maglakad ng alanganing oras sa labas ng bahay hanggang dun sa loob ng gubat. Sabi ni na Itay nung huli ko silang makausap, bihira na rin daw maglakad si Tia Lagring ng ganoong oras. Mukha daw nirarayuma na rin. Palaisipan pa rin sa akin hanggang ngayon. Kung ano ba ang napapala niya sa paglalakad niya ng alanganing oras. Ang dami tuloy takot sa matandang yun. Ganoon na daw talaga yon, sabi ni Ruel. Minsan daw tinanong niya, ayun nasinghalan pa siya. Kaya mula noon hindi na siya ulit nagtanong. Sana kapag umuwi tayo sa atin, buhay pa si Tia Lagring. Naging parte naman kasi siya ng kabataan natin at ang mga kwentong nakakatakot tungkol sa kanya. Ang taong mayabang laging nauuwi sa sariling pagkabigo at pagkalunod sa sariling kasalanan. Dahil sa mataas na tingin sa sarili at dahil sa narating sa buhay, madalas nakakalimutan na magpakatao. Magandang araw, Miss Gwen, at sa lahat ng masusugid na nakikinig sa channel nyo. Tawagin nyo na lang po akong Freya, 26 years old at tubong Quezon Province. Ang ate ko po talaga ang unang nakadiskubre sa inyong channel. Siya din na nagkumbinsi sa akin na ipadala ang karanasan namin na may kinalaman sa kababalaghan. Mas mahusay daw kasi kung magsalaysay kumpara sa kanya. At isa pa raw dati kong boyfriend ng sangkot sa nangyari sa amin noon. Pagka-graduate ko ng HRM sa isang university sa aming lugar, nakapagtrabaho na rin ako bilang receptionist sa isang hotel. Dahil sa mababang sahod, nagpa siya akong lumuwas ng Maynila. Nang mga panahon na yun, doon na rin nakatira si Ate Candy at ang pamilya niya. Nag-a-apply na rin ang asawa niya noon papuntang Dubai. Kaya laking pasasalamat din ni Ate Candy na dumating ako. Dahil meron na silang makakasama ng mga pamangkin ko. Si Kuya Ruel ba yung tumawag? Oo, baka daw sa 1 linggo na ang dating ng balikbayan box na ipinadala niya. Ang swerte mo talaga sa asawa mo, te. Napaka-responsable at talagang mahal na mahal kayo. Swerte talaga ako sa kanya. Sana nga lang wag siyang magbago. Marami kasi akong naririnig tungkol sa mga nagtatrabaho sa Dubai. Kung anong ginagawa ng mga OFW doon. Tigilan mo na kasi ang pakikinig sa ibang tao. Napapraning ka tuloy. Tsaka mararamdaman mo naman kapag may ginagawang kakaiba doon ng asawa mo Oo nga, tsaka lagi siyang tumatawag sa amin ng mga anak niya. Hindi ko na nga lang talaga maiwasan na mangulila sa kanya. Pakiramdam ko ang bagal ng oras. Magtiwala ka lang sa asawa mo. At isa pa, magkababata kayo. Higit mo siyang kilala kesa namin. Hindi nga kami makapaniwala na kayo talaga ang magkakatuluyan Aba, para kayong aso't pusa kung mag-away noon Isa lang ang ibig sabihin nun. Kami talaga ang nakatakda para sa isa't isa. Sana kayo rin ni Nash.
Oh, bakit parang bigla kang sumimangot dyan? Paano kasi? Naalala ko na naman yung ginawa niya sa waiter kahapon. Ha? Anong ginawa ni Nash? Pinahiya lang naman niya yung waiter. Nakakaawa nga eh. Pinalabas niya na kasalanan ng tao. Kahit siya naman ang nagkamali sa in-order niya. Ibig mong sabihin na mali yung nadalang order kaya gumawa ng eksena si Nash? Ganon na nga. Pero siya naman ang may order nun. Para kasing lumilipad ang isip niya kahapon. Basta na lang siyang umorder. Nang makita niya na yun ang dinala ng waiter, para hindi mapahiya at ayaw din siguro magbayad, sinisi na niya yung pobre. At gusto pa talaga niyang matanggal sa trabaho. Kawawa naman yung waiter. Sana ikaw na lang ang nagtanggol. Ganun na nga ang ginawa ko. Pero sa akin pa siya nagalit. Sana naman hindi natanggal yung waiter. Baka mamaya yun lang ang inaasahan ng tao. Natanggal siya dahil kaibigan ni Nash yung may-ari ng restaurant na yun. Parang nagkaroon tuloy ako ng trauma. Hanggang ngayon naririnig ko pa yung pagmamakaawa ng waiter na huwag siyang tanggalin. May sakit daw kasi yung nanay niya at siya lang ang inaasahan. Akala ko pa naman mabait si Nash kahit may kayabangan. Yun din ang akala ko. Kahapon ko lang siya nakitang ganun O baka ginagawa na niya yun kapag hindi ako kasama. Sa totoo lang, Freya, red flag na sa akin ang ganyan. Pero ikaw pa rin ang makakapagpasya kung patuloy kang makikipagrelasyon sa kanya. Mababaw naman kasi kung dahil lang dun makikipaghiwalay ako agad sa kanya. Tama naman. Kaya lang, kahit wala ako doon, sa kwento mo pa lang nadudurog na ang puso ko para doon sa waiter. Ganun din naman ako, ate. Sana makahanap siya ng mas maganda at mas malaking sahod na trabaho. Hanggang ngayon ang bigat pa rin sa dibdib sa tuwing maaalala ko ang insidenteng yun sa restaurant. Madalas pa naman kaming kumain doon dahil masasarap ang pagkain at mura din. Parang bago lang na nagtatrabaho doon ang waiter na yun. Noon ko lang kasi siya nakita. Para tuloy ayoko nang bumalik doon kahit naging paborito ko na ang lugar na yun. Dahil day off ko ng araw na yun at ayoko nang isipin pa ang nangyari. Inabala ko na lang ang sarili ko sa pag-aayos ng kwarto. Nasa kalagitnaan na ako nang pumasok si Ate Candy. At sinabing dumating si Nash at gusto kong makausap. Anong ginagawa mo rito? Alam ko, nagalit ka pa sa akin. Pero ako na lumalapit para makipag-ayos sa'yo. Para nga pala sa'yo itong bulaklak. Parang utang na loob ko pa ngayon ng pagpunta mo rito. Hindi naman kita pinapapunta. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang nakalimutan na natin yung nangyari. Ganun lang ba kadali sa'yo na kalimutan yung nangyari dun sa waiter? Kasalanan naman niya Paanong kasalanan niya? Sumagot-sagot pa kasi siya. Imbis na tanggapin na lang ang pagkakamali niya. Natural na sasagot yung tao. Dahil wala naman siyang kasalanan. Ikaw itong nagkamali ng pagsasabi ng order mo. Nakalimutan niya kasi na customer ako. Na laging tama. Bakit ba pinagtatanggol mo pa ang waiter na yon, ha? Kilala mo ba siya? Nash, narinig mo ba yung pagmamakaawa ng tao? Na huwag mo siyang ipatanggal dahil siya lang ang inaasahan ng pamilya niya? Lumuhod pa yung tao at inako na lang ang pagkakamali. Pero anong ginawa mo? Dahil kaibigan mo ang may-ari ng restaurant, pinatanggal mo pa rin siya. Pinahiya niya kasi ako, pati ikaw. Dahil narinig ng ibang nando na sinabi mo. At saka, pakialam ko ba kung siya lang inaasahan ng pamilya niya? Hindi naman natin siya kilala. Malay mo, nagsisinungaling lang siya para hindi mawalan ng trabaho. Palibhasa kasi. Wala ka sa sitwasyon niya, kaya mo nasasabi yan. Ay, dahil ba sa waiter na yon kaya tayo magkakasira? Hindi dahil sa kanya, kundi dyan sa ugali mo. So, anong gusto mong mangyari ngayon? Paghiwalay na lang tayo? Mabuti pa nga siguro. Yan na ba talaga desisyon mo? Oo. Alam ko naman na mahal mo ako Makikipagbalikan ka rin sa akin. Kilala kita, Freya. Nang makaalis si Nash, tsaka ko lang naalala na hawak ko pa rin ang bulaklak na bigay niya. Para akong napapaso na binitiwan yun. Kung naiba lang siguro ang sitwasyon, baka kiligin na naman ako sa bigay niya. Ngayon ko lang din napagtanto sa loob ng 2 taon naming magkarelasyon
Hindi ko pa pala siya lubusang kilala. Napalingon ako bigla nang tumikhim si Ate Candy. Tama lang ang ginawa mo. Narinig ko lahat at hindi mo binanggit sa akin na lumuhod pa yung waiter. Hindi ko man lang siya nakitaan ng pagsisisi sa ginawa niya. Kaya nga ate, akala ko pa naman sasabihin niya sa akin na nagsisisi na siya at naisip niya na mali ang ginawa niya. Mabuti na rin na nakipaghiwalay ka na sa kanya. Hindi lang naman siyang lalaki sa mundo eh. Ayoko na munang isipin na meron na agad akong ipapalit sa kanya. Hindi ko naman sinasabi na maghanap ka kaagad. Ang ibig ko lang sabihin, mas maraming lalaking karapat-dapat sa iyo. Balang araw, magtatagpo rin ang mga landas niyo. Nasira lang ang mood ko sa pagpunta niya rito. Baliwala ang bulaklak na dala niya kung hindi naman siya marunong tumanggap ng pagkakamali. Oo nga. Maiwan na nga muna kita ate. Itutuloy ko lang yung ginagawa ko sa kwarto. E paano itong bulaklak? Itapon mo na lang yan. Basta ayokong makita yan dito sa loob ng bahay. Nasasaktan din naman ako sa pakikipaghiwalay ko kay Nash. Sa loob kasi ng 2 taon naming relasyon, minahal ko naman siya ng totoo. At naging masaya naman ako sa piling niya. Walang araw na hindi ko rin siya naiisip. Pero pilit kong nilalabanan ang pagkamiss ko sa kanya. May 1 linggo na rin kaming hindi nagkikita at nagkakausap. Lumipas ang 2 linggo. Tsaka naman nagpakita sa akin si Nash. Araw-araw niya akong pinupuntahan sa trabaho ko at nanunuyo na makipagbalikan na sa kanya. Hindi daw niya kaya na mawala ako sa kanya. Nangako din siya na magbabago na. Dahil mahal ko naman siya, binigyan ko pa siya ng isa pang pagkakataon. Salamat naman, binigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Alam ko naman na hindi mo rin kaya na mawala ako sa'yo eh. Nanghihinayang din kasi ako sa 2 taon nating relasyon eh. At isa pa, hindi naman ako ganun kawalang puso para hindi ka bigyan ng isa pang pagkakataon na magbago. Aminin mo man, malaking kawalan din ako sa'yo. Mahirap nang makatagpo ng katulad ko na gwapo na, may maganda pang trabaho. Ang lakas talaga ng hangin dito, no? Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Mabuti pa, kumain na lang tayo. May bagong nirekomenda ang kaibigan kong restaurant. Masarap daw ang pagkain dun. O sige, subukan natin. Pero sana, maging mabait ka na sa mga waiter dun. Pwede bang wag mo nang ipaalala sa akin yan? Ayoko masira ang araw natin pareho. Pasensya na. Pinapatawad na kita. Kita mo? Ang bilis lang kitang patawarin, hindi katulad mo na nakipaghiwalay ka pa talaga sa akin. Pwede bang wag na nating pag-usapan yan? Tapos na naman eh. Nakipagbalikan na ako sa'yo. Oh, sige. Tara na nga. Kanina pa ako nagugutom eh. Habang nasa loob kami ng restaurant, nag-message ako kay Ate Candy. Sinabi ko rin na mamaya na akong magkukwento kung bakit kami magkasama ni Nash. Habang hinihintay namin ng mga order na pagkain, iginala ko muna ang paningin ko sa paligid. Iilan lang nga nandun para kumain. Maganda naman ang ambience ng buong lugar. Nagdududa tuloy ako kung masarap nga ba ang mga pagkain doon. Oh, ano masasabi mo? Okay naman. Nagtataka nga lang ako. Bakit iilan lang ang kumakain? Nakita ko naman ang menu. Hindi naman ganun kamahal ang mga pagkain dito. Ay baka kasi alanganing araw kaya konti lang kumakain ngayon. Siguro nga. Oh, ito na yung pagkain natin. Mabuti pa dito, mabilis ang service nila eh. Tahimik lang ako habang kumakain kami. Samantalang si Nash maraming kwento tungkol sa mga ganap niya sa trabaho. Kung paano siya laging pinupuri ng boss niya dahil sa galing niya. Bilib na bilib nga daw sa kanya ang mga katrabaho. Balak na nga daw siyang taasan ng sahod dahil sa husay niya. Nakikinig lang naman ako sa kanya. Pagkatapos naming kumain, ilang sandali muna kami nagpahinga at saka na ako nagpahatid pa uwi. Hindi pa nga ako nakakabihis ng pambahay nang biglang lumapit si Ate Candy at nag-usisa. Kayo na ba ulit ni Nash?
Ayaw naman kasi niya akong tantanan eh. Tsaka nangako siya na magbabago na at hindi na uulitin ang ginawa niya dati. Sana nga totoo ang sinasabi niya. Lahat naman ng tao may karapatan na bigyan ng isa pang pagkakataon. At isa pa, yun pa lang naman ang unang beses na ginawa niya yun sa ibang tao. Sana wag mong pagsisihan ang desisyon mong to. Hindi naman siguro. Sayang din kasi yung 2 taon naming pinagsamahan eh. Tsaka, mahal ko rin naman talaga si Nash. Iyon ang sabihin mo kaya nakipagbalikan ka sa kanya. Bakit pa parang nag-iba na ang tingin mo kay Nash? Dahil ba sa ginawa niya sa waiter? Hindi lang yun. Noon pa napapansin ko na ang sobrang kayabangan niya. Ang layo ng ugali niya kay Ruel. Ganun na yata ang ugali ni Nash noon pa. Kaya wala na tayong magagawa. Kung ganun man ang ugali niya, sana naman magbago siya alang-alang sa'yo. Baka nga magbago pa siya. Huwag na muna natin siyang husgahan ngayon. Pinag-aaralan ko rin naman yung ugali niya kung kaya ko bang pakisamahan ng matagal. Paalala lang naman ang sa akin. Ako ang unang masasaktan kapag may ginawa siyang hindi maganda. Alam ko naman na kabutihan ko lang ang iniisip mo. Sabi mo kumain na kayo, edi hindi ka na maghahapunan yan. Hindi na te. Magpapahinga na lang ako at maaga pa ang pasok ko bukas. 1 buwan din ako naging abala sa trabaho kaya naging madalang ang pagkikita namin ni Nash. May 2 kasing nag-resign. Kaya nagkaroon ng hiring ang hotel kung saan ako nagtatrabaho. 2 ang trainees namin. Yung isa nasa akin at graveyard shift pa kami. Medyo stress din ako dahil halos fully booked kami at marami din na nagwo-walk-in. At kahit inaantok na ako, tinuturuan ko pa rin yung bagong pasok. Isang araw tumawag si Nash. Sabi niya kung pwede kami magkita sa dating restaurant na kinakainan namin na pag-aari ng kaibigan niya sa day off ko. Hindi ko maiwasang magtaka. Dahil siya mismo ang umayaw na doon dahil sa nangyari sa kanila nung waiter. Umuo na rin ako sa kanya. Sa totoo lang, namimiss ko na rin kasing kumain doon. Nang dumating ang araw ng pagkikita namin, napansin ko agad na parang may bumabagabag sa kanya. Hindi nga niya naubos ang pagkain niya. Nash, may problema ka ba? Wala naman. Gusto lang kita makasama. Mahigit 1 buwan naman kasi mula nung kumain tayo na magkasama eh. Kilala kita. Kaya alam ko na merong gumugulo sa'yo. Hindi ko kasi alam kung paano sisimulan eh. Problema ba sa trabaho? Hindi sa trabaho ko. Masyado akong magaling para magka-problema doon. Kung ganun, ano ba ang dahilan at bakit balisa ka? Di ba, kilala mo naman ang may-ari ng restaurant na to? Paano ko ba siya makakalimutan? Tinanggal niya sa trabaho yung kawawang waiter. Ano naman ang tungkol sa kanya? Wala na siya eh. Ha? Anong ibig mong sabihin na wala na siya? Nung 1 linggo, tumawag yung asawa niya. Lahat kami na kaibigan niya, pinapatawag para magpaalam. Patay na siya, Freya. Teka, may sakit ba siya? Para namang malakas siya at malusog nung huli ko siyang makita. Wala nga siyang sakit at maingat yun sa katawan. Sa mga kinakain niya. Kaya yun ang pinagtataka namin at ng pamilya niya. Bakit sa sandaling panahon, nagkaroon siya ng hindi malamang karamdaman? Hindi ba siya pina-check up sa doktor? Maraming doktor daw ang pinagdalan sa kanya ng pamilya pero ni isa walang nakaalam sa tunay niyang sakit. Kaya sumuko na lang ang kaibigan ko at nanatili na lang sa bahay nila hanggang sa mamaalam na nga siya ng tuluyan. Naku, ano kaya ang naging dahilan ng pagkamatay ng kaibigan mo? Hindi ko alam kung maniniwala ako sa sinabi ng asawa. Sabi niya kasi, baka daw may kumulam dun. Alam mo, sa totoo lang, naniniwala ako sa kulam. Maraming klase ng uri yun. Kung tama ang hinala ng asawa ng kaibigan mo, napakatindi naman ng sumpa na ibinigay sa kanya. Isipin mo, sa maiksing panahon, nagkaroon agad siya ng sakit hanggang sa mamatay na siya. Naku, matindi ang galit ng taong gumawa nun sa kanya. Palaisipan pa rin sa pamilya niya kung sinong pwedeng gumawa nun at kung ano ang motibo.
Baka meron siyang nakaalitan o naagrabyado kaya siya pinakulam. Yun lang ang pwedeng maging dahilan. Hindi ko kasi alam kung meron siya nakaalitan eh. Mula kasi nung hindi tayo kumain dito, hindi na kami ulit nagkita. Maliban na lang nung pinatawag niya ako. Halos hindi na nga siya makapagsalita nun eh. Ang naintindihan ko na lang, mag-iingat daw ako. Normal lang naman siguro na sabihin niya yun. Dahil sabi mo nga, malala na siya. At namamaalam na siya sa inyong mga kaibigan niya. Nung sabihin niya yun, bigla kasi akong kinilabutan. Sa dami kasi naming nandun. Sa akin lang niya sinabi yun habang nakaturo siya sa akin. Kaya alam ko na para lang yun sa akin. Ipagdasal mo na lang ang kaluluwa ng kaibigan mo para matahimik siya. Wala na naman tayong magagawa kung totoong ang kinulam siya. Maging aral na lang siguro na maging maingat tayo sa mga nakakasalamuha natin. Lalo na't hindi natin talaga kilala. At higit sa lahat, piliin natin ang maging mabait sa kapwa. Hindi kasi natin alam kung ano ang pinagdadaanan nila sa buhay. Baka tayo pa ang maging dahilan para lalo silang malugmok sa problema. Hindi na muling sumagot si Nash. Iginala na lang niya ang paningin sa buong restaurant. Para bang inaalala niyang namayapang kaibigan. Nalaman ko rin na kapatid na ng kaibigan nito ang namamahala sa buong lugar. Hanggang makauwi kami, naging tahimik lang siya. Nung nasa bahay na ako, bigla na lang sumagi sa isip ko yung waiter noon. Ilang araw ding laman ng isip ko ang nangyari sa kaibigan ni Nash. Lagi rin sumasagi sa isip ko ang eksena noon. Kung paano nila pinahiya yung waiter at tinanggal pa sa trabaho. Hindi kaya... May sinasabi ka ba? Kanina ka pa tulala dyan eh. Hindi mo na nga napansin na nakaalis na yung mga pamangkin mo. Sorry te, may iniisip lang ako. Napansin ko nga, nitong mga nagdaang araw parang ang lalim lagi ng iniisip mo. Lalo na tuwing pagkagaling mo sa trabaho. Nag-away na naman ba kayo ni Nash? Hindi na kami nag-aaway. Kung ganon, anong problema? Yung kaibigan kasi ni Nash te, pinaniniwalaan na namatay dahil sa kulam. Malapit ka ba sa kaibigan niya para maapektuhan ka ng ganyan? Yun kasi yung may-ari ng restaurant na kinakainan namin. Siya yung nagtanggal sa waiter. So, iniisip mo na baka yung waiter ang nagpakulam sa kaibigan ni Nash? Hindi ko naman siya pinagbibintangan. Pero lagi kasi siyang sumasagi sa isip ko eh. Posible naman. Grabe naman kasi ang ginawa nila sa tao. Alam ba ni Nash na baka yung waiter ang nasa likod ng nangyari sa kaibigan niya? Wala siyang ideya. Ako lang ang nag-iisip ng ganito. Palagay ko nga, hindi siya naniniwala sa kulam eh. Kalimutan mo na ang nangyari. Wala ka namang kinalaman sa kanila eh. Kung sakali na totoo yun, tama lang yun sa kaibigan ni Nash. Ate naman, paano kung pati si Nash eh? Gantihan ng waiter na yun. Di tanggal ang yabang niya sa katawan. Seryoso ako ate. Ako rin naman ah. May kakaiba bang nangyayari kay Nash? Wala naman. Baka iba ang kumulam sa kaibigan niya. Kasi kung yung waiter yon, di sana meron na rin nangyayaring masama kay Nash ngayon. Siguro nga. Pagdating talaga sa boyfriend mo, napapraning ka. Kung bakit kasi nakipagbalikan ka pa sa kanya eh. Ate, mahal ko si Nash. Tsaka nagbago na naman siya eh. Alam ko kahit anong pagtatanggol ko kay Nash, hindi na naniniwala ang ate ko. Tuluyan nang nawala ang amor niya rito. Nang mga sumunod na araw, bumalik na ulit ang sigla ng boyfriend ko. Hindi na rin niya ulit binanggitan tungkol sa kaibigan niya. Inalis ko na rin sa isip ko ang tungkol sa posibilidad na may kinalaman ng waiter na yun sa nangyari sa kaibigan niya. Nang mga sumunod na araw, hindi na muna kami nag-uusap ni Nash. May inaasikaso daw kasi siya na mahalagang bagay. Sorpresa daw yun sa akin. Nang dumating ang day off ko, nagsabi siya na pupunta sa bahay. Nagbilin pa siya na kung pwede sa labas ng bahay ko siya hintayin. Ang sinasabi pala niyang sorpresa ay ang bagong kotse na binili niya.
Iyan ba ang sorpresa na sinasabi mo? Oo, reward ko to sa sarili ko. Dahil sa galing ko sa trabaho, sa wakas, natupad na rin ang isa sa mga pangarap ko. Ang makabili ng sarili ko sasakyan. Congrats! Natupad na rin ang isa sa mga pangarap mo. Salamat. Nandiyan ba ang ate mo? Wala sila rito ng mga bata. Namamasyal sila. Baka mamaya pa ang dating nila. Siguro nagpadala yung asawa niya. Bakit nga pala hindi ka sumama sa kanila? Pinipilit nga nila ako kanini. Kaso, tumawag ka nga na pupunta. Kaya hindi na ako sumama. Ay, oo nga pala. Nash, pwede ba natin silang sundan? Total, meron ka ng sasakyan. Saka na lang. Meron din kasi akong pupuntahan ngayon eh. Dumaan lang ako dito para ipakita to sa'yo. Ayoko muna kasing magpasakay dito maliban siyempre sa akin. Kahit ako, hindi pwedeng sumakay dyan. Pwede naman. Pero sa ibang pagkakataon na lang ha. O paano? Alis na ako. Sumunod ka na lang sa ate mo. Nakabihis na rin naman ako. Kukunin ko lang yung sling bag ko. Sasabay na ako sa'yo hanggang sakayan. Mag-tricycle ka na lang. Marami namang dumadaan dito sa inyo eh. Tsaka ka na lang sumakay, okay? Sige, una na ako sa'yo ha. Tatawagan na lang kita. Iniwan talaga niya ako. Ibang klase rin siya. Kinalma ko muna ang sarili at saka tinawagan si Ate Candy. Sinabi kong susunod ako sa kanila sa mall. Halata naman sa boses niya na natuwa dahil makakasama nila ako. Makalipas lang ang 30 minutes kasama ko na sila. Nanood kami ng sine na pambata at kumain din. Pinamili rin ni ate ang mga anak ng mga damit at laruan. Nang makauwi kami, nagtataka pa ako nang meron siyang inabot sa akin na paper bag. Ano to, ate? Blouse yan. Ako ang pumili dahil ayaw mo namang magpabili. Nagabala ka pa talaga. Sabi ko naman na masaya na akong makasama kayo sa pamamasyal. At nakalibre naman ako ng merienda at saka hapunan. Tanggapin mo na yan. Ikaw nga tuwing sahod mo lahat ng gusto ng mga pamangkin mo, binibili mo. Naglalambing lang naman ng mga anak mo. Tsaka hindi naman mahal ang pinabibili nila sa akin. Kahit na bagay sa'yo yan, lalo kang puputi. Salamat Paborito ko pa talaga yung kulay. Siya nga pala. Bakit nga pala pumunta dito kanina si Nash? Para ipakita at ipagyabang ang bago niyang kotse. Talaga? Nakabili na siya ng kotse? Oo. Nagpapahatid nga ako sa kanya kung nasan kayo eh. Tsaka na raw ako sumakay. Lalong lalaki ang ulo nun. Bahala siya. Ayokong makialam sa kanya. Baka mamaya may masabi pa siya. Siguro naman makikinabang ka rin. Mapupuntahan mo na rin ang mga lugar na gusto mo. Ay, sana nga. Pero kung ayaw naman niya akong pasakayin, ayos lang naman sa akin. Wala naman akong karapatan na magreklamo eh. Oo nga pala, kakain ka pa ba? Hindi na busog pa ako sa kinain natin. Maiwan na muna kita ha. Tatanungin ko lang yung dalawa kung kakain pa. Alam mo naman may bayawak yata sa tiyan. Laging gutom ang mga yon. Ganun yata ang mga bata Walang kabusugan. Oo nga hindi naman sila tumataba. Kinabukasan dumating sa bahay si Nash. Kararating ko lang nun galing trabaho. Hindi pa ako nakakapagpalit ng pambahay. Sinabi lang sa akin ni Ate Candy na nasa labas ito at hinahanap ako. Nagpakita rin ng paghanga ang kapatid ko sa kotse ni Nash. Bakit hindi ka muna pumasok sa loob ng bahay? Sa susunod na lang. Hindi naman kasi ako magtatagal Bakit nga pala nandito ka? Hihingi sana ako ng pabor sa'yo. Anong pabor? Kung pwede sana, dito ko iparada yung kotse ko. Alam mo naman kasi na walang garahe sa bahay Ipagpapaalam ko muna kay Ate Candy. Bakit kailangan mo pang magpaalam sa kapatid mo dito ka naman nakatira? Oo nga. Kaya lang, si Ate Candy ang nagbabayad sa upa rito. Pansamantala lang naman Mabuti pa rin na sabihin ko. Bilang respeto na rin. Sige na, payagan mo na siyang pumarada dito sa atin. Pansamantala lang naman
Magandang gabi, Ate Candy. Salamat pumayag ka ah. Mga ilang araw lang naman to eh. Paano ka nga pala uuwi niyan kung iiwan mo ang kotse dito? Parating na naman yung pinsang ko na may kotse na nakatira din sa village namin. Sa kanya ako sasabay. Ah, ganun ba? Tumuloy ka muna sa bahay. Wag na, Ate Candy. Tumawag kasi kanina yung si Jeff eh. Malapit na raw siya rito. Oh, ayan na pala siya eh. Paano? Alis na ako ah. Bukas ko na lang babalikan ang kotse ko. O sige, mag-iingat ka. Nang makaalis ang mga yun, tsaka lang kami pumasok sa loob ng bahay. Nilak na rin ni Ate Candy ang pinto. Tumuloy naman ako sa kwarto para magbihis. Kanina pa kasi ako nangangati. Dahil sa alikabok at usok na kumapit sa akin habang nasa biyahe. Wala pala silang paradahan sa bahay nila? Wala nga ate. Kaya nagtataka rin ako kung bakit siya bumili ng kotse. Mabuti pumayag ka. Pansamantala lang naman eh, tsaka para hindi ka na bumiyahe. Sumabay ka na lang sa kanya, makakamenos ka sa gastos at hindi mauusukan. Malalaman natin kung papayag siyang pasakayin ako. Bakit naman? Girlfriend ka niya. Hindi ko pa pala nababanggit sa'yo, te. Maliban sa pagiging mayabang, ay pagkamadamot din yun. Anong ibig mong sabihin? Baka kaya dito rin niya gustong iparada ang kotse niya para hindi hiramin. O kaya walang makisakay sa kanya. Ngayon ko lang sasabihin to sa'yo. Mula nun, mabibilang lang sa daliri ang pagkakataon na nililibre niya ako kapag kumakain kami sa labas. Noon pa man halata ko na yun sa kanya. Kaya nga nung binigyan kanya ng bulaklak, nasabi ko na lang na isa yung himala. Pero hindi mo pa rin siya magawang iwan? Ewan ko ba? Ewan ko kung ano bang nakita ko sa kanya. Kapag nagpakita ulit siya ng hindi magandang ugali, iwan mo na. Hindi mo kailangang magtiis sa kanya. Oo naman, te. Minsan lang ako magbibigay ng isang pagkakataon. Ang sinabi ni Nash na pansamantala tumagal ng ilang buwan na nakaparada ang kotse niya sa tapat ng bahay namin. Ni minsan din hindi man lang niya ako maihatid sa trabaho. Kahit ilang beses ako naglalambing sa kanya. Madalas din siyang tumawag para sabihin na bantayan ko ang kotse niya. Baka kasi magasgasan ng mga anak ni Ate Candy. Hindi ko nalang binabanggit sa kapatid ko ang bagay na yun. Isang araw nagreklamo na rin ang katabi naming apartment. Hindi ko kasi alam kung sinasadya ba ni Nash na hanggang tapat ng kabilang inuukupan ng sasakyan niya. Hindi ko na napigilan na pagsabihan siya nung pumunta sa bahay. Hoy Nash, ayusin mo naman yung pagpark ng sasakyan mo. Nakakaabala ka na sa mga nangungupahan sa kabila eh. Minsan, nakaharang na ang likuran ng kotse mo at hindi makalabas ang motor nila. Anong magagawa ko kung malaki yung kotse ko? Tsaka bulok naman ang motor nila eh. Dapat sa labas na lang nila pinarada. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka mamaya marinig ka. Wala akong pakialam. Sa totoo lang, bulok yung motor nila. Teka nga, ano ito? Ano bang tinutukoy mo? Ito oh, may guhit ng marker. Ay, langya naman oh. Baka naguhitan to ng mga pamangkin mo, marker ang ginamit oh. Hindi lumalapit ang mga pamangkin ko sa kotse mo. Kaya wag mo silang pagbibintangan ah. Wala naman kasing bata dito kundi yung dalawa mong pamangkin eh. Pinagsabihan ko ang mga yon. Kaya imposible na sila ang gumawa niyan. Baka nung umalis ka at may pinuntahan, doon niya naguhitan. Paano mo naman nalaman na hindi ang mga pamangkin mo? Lagi ka namang wala rito. Ikaw, paano ka nakakasiguro sa sinasabi mo? Hindi mo naman nakita. Nakakainis naman talaga. Kung naiinis ka na, dalhin mo na lang yung kotse mo at huwag mo nang ibalik kahit kailan. Naghahanap na nga ako ng ibang pagpaparadahan, huwag kang mainip. Sus! Matagal mo na yung sinasabi. Inabot na nga ng ilang buwan yan dito eh. Naguhitan na nga yung kotse ko eh, ikaw pa ang galit. Akala mo naman hindi na mabubura. Punasan mo lang, mawawala na yan. Sana pagsabihan mo rin ang mga pamangkin mo. Hindi ka pa talaga marunong mahiya, Nash? Ha? Ikaw na nga tong nakikiparada eh. Akala mo kung sino ka pang siga. Boyfriend mo ko tapos ganyan ka magsalita. Girlfriend mo ko. Ni minsan mula nung magkakotse ka, hindi mo man lang ako maihatid sa trabaho ko. Siguro naiinggit ka sa akin no? Bakit naman ako maiinggit sa'yo ha?
Baka nga hulugan lang yung kotse mo eh. Sinasabi mo lang na cash mo binili. Ay, makaalis na nga. Mabuti pa nga. Huwag mo na rin yung ibalik dito. Kinabukasan pag-uwi ko nandun na naman ang kotse ni Nash. Para bang nananadya pa. Dahil ang likod nito nakaharang na naman sa may pintuan ng kabilang apartment. Huminga na lang ako ng malalim. Pakiramdam ko kasi sasabog ako sa sobrang inis. Pumunta ako sa kabilang kwarto at nakita ko si Ate Candy na pinupunasan ng bimpo ang pamangkin ko. Ilang araw na kasing nilalagnat ang bata. Naupo ako sa paanan ng kama at pinagmasdan ng pamangkin ko. Ang hirap talaga makita ang ganito. Lalo na siguro sa kapatid ko na kung pwede lang naakuin na ang sakit ng anak. Ate, dalhin na kaya natin si Zab sa ospital. Ilang araw na kasi siyang nilalagnat eh. Kanina kasi bumuti na ang lagay niya. Tapos ngayong hapon inaapoy na naman ang lagnat. Ayusin mo na lang ang mga gamit niya, te. Dalhin na natin siya sa ospital. Kinakabahan na rin ako eh. Paano si Chris? Ako na ang bahala sa kanya. Si Zab na lang muna ang intindihin mo. Ang hirap talaga kapag malayo sa mga magulang. Namimiss ko na tuloy sina nanay at tatay. Kung nandito lang sila, hindi ako matataranta ng ganito. Nandito naman ako para damayan kayo eh. Kaya sige na, ayusin mo na ang mga dadalhin. Lalabas lang ako para mag-abang ng tricycle. Paglabas ko, bahagya pang umaambon. Nag-abang na ako sa labas ng tricycle. Pero may ilang minuto na ako nakatayo doon, wala pa ring dumadaan na walang pasahero. Maya-maya dumating naman si Nash. Bigla ako nabuhayan ng pag-asa. Nash! Ay, mabuti na lang dumating ka. Pwede mo bang ihatid si Ate Candy tsaka si Zab sa ospital? Nasaan sila? Nasa loob pa. Kanina pa nga ako nag-aabang dito ng tricycle eh. Lahat may pasahero. Malubha ba ang sakit ng pamangkin mo? Ilang araw na kasi na mataas ang lagnat. Ah, lagnat lang pala. Ate Candy! Handa na ba kayo ah? Oo, nandiyan na ba ang tricycle? Puro may pasahero ang mga dumadaan eh. Nandito naman si Nash. Pwede naman niya kayong ihatid. Talaga, Nash? Ihahatid mo pala kami. Salamat ha. Wala akong sinasabi na ihatid ko kayo. Nash! Maawa ka naman sa pamangkin ko. Sandali lang naman eh. Lagnat lang naman yan eh. Mag-tricycle na lang sila. O sige, teka. Ako na mag-aabang. Pasensya ka na, te ah. Hindi talaga siya maaasahan sa ganitong emergency. Ayos lang. Pakidala na lang ang maliit naming bag. Ako nang bahalang magbuhat kay Sab. Sa labas na lang din tayo mag-abang. Sige, te. Paglabas namin nandun na ang tricycle. Inarkila na lang yun ni Ate Candy para diretso na sa ospital. Pinagbilin pa ng kapatid ko ang isa niyang anak. Sinabihan ko naman siya na tawagan agad ako kapag nasa ospital na sila. Baka may kailangan pa kasi si ate. Bakit hindi mo na lang sinamahan ng ate mo? Alam mo naman na may isa pang anak si Ate Candy. Ay, oo nga pala. Bakit ba natataranta kayo? Ilagnat lang naman ang sakit ni Zab. Baka kasi may impeksyon ng pamangkin ko. Lalo na't ilang araw na ang lagnat niya. Mabuti nga paglabas ko saktong may dumaan na tricycle. Kung hindi, masasakyan pa ng pasyente ang kotse ko. Talaga bang wala akong pakialam ha? Masyado ka makasarili. Bakit ka nagagalit? Kotse ko yan eh. May karapatan akong tumanggi. Umalis ka na. Dalhin mo na yung ipinagmamalaki mong kotse. Maghanap ka na ng sarili mong paradahan. Freya naman, mag-usap muna tayo. Ang init naman ang ulo mo. Minsan lang ako humingi ng pabor. Hindi mo pa ako mapagbigyan. Samantalang ikaw, ilang buwan nang nakikiparada sa amin. Nagre-reklamo na nga itong kapitbahay namin eh. Pero ikaw, hindi man lang makaramdam. Parang parking lang pinagdadamot mo. Wala naman kasi kayong kotse kaya dito ko pinaparada ang kotse ko. Huwag ka nga madamot. Ikaw ang madamot! Alisin mo yung kotse mo rito! Dahil kung hindi, tadatnan mo yung basag ang mga salamin at puno ng guhit ang pintura niyan! Freya, sandali lang. Buisit, muntik na akong tamaan ng pinto. Bahala ka nga. Akala mo naman kawalang ka sa akin.
Tumabi ako sa pamangking ko sa higaan habang hinihintay ang tawag ng kapatid ko. Ilang oras din ako naghintay bago tumawag si ate. Maayos na daw ang lagay ng anak niya. Pero kailangan pang maghintay ng 24 oras bago sila payaga umuwi. Dun lang ako nakahinga ng maluwag. Kinabukasan, pagpasok ng pamangking ko sa eskwelahan, pinuntahan ko si Ate Candy sa ospital para masamahan siya. Pasensya ka na sa ugali ni Nash ha, ate. Baka hindi ka pa nauumpog ha? Pinalayas ko na siya kagabi. Sabi ko, kapag hindi pa niya inalis ang kotse niya sa atin, dadatnan niya yun na basag ang mga salamin at puno ng guhit ang pintura. Magagawa mo ba talaga yon? Aba oo no, kung hindi niya talaga inalis sa bahay, masusubukan niya ako. Alam mo sa totoo lang, nakakaubos na talaga siya ng pasensya. Hindi siya marunong mahiya na nakikiparada na nga lang siya. Sana nga hindi na siya bumalik sa bahay. Nahihiya na rin kasi ako sa kapitbahay natin eh. Pati ba naman harap nila sinakop na? Siya nga pala, baka nagugutom ka na. Dinalhan kita ng pagkain. Ay, salamat. Ngayon ko nga lang nararamdaman ng gutom dahil sa sobrang pag-aalala ko kay Sab. Ako na muna ang bahala sa pagbabantay kay Zab para makapagpahinga ka muna bago tayo umuwi mamaya. Nung hapon pinayagan na makalabas ang pamangking ko dahil okay naman ang mga lab test niya. Masigla na rin ang bata na parang hindi galing sa pagkakasakit. Nang makarating ng bahay, nagkatinginan kami ni Ate Candy. Dahil nadatnan naming nandun ang kotse ni Nash. Pagkababa ng mga gamit, agad ko siyang tinawagan. Nagbanta akong tatawag ng mga tao para maalis lang ang kotse niya sa bahay namin. Kaya natataranta na pumunta siya. Ang bihira ka naman. Busy ako tapos tatawagan mo ako. Pambihira ka rin sa kakapalan ng mukha mo. Sinabihan na kita na huwag ka nang pumarada dito. Naghahanap nga ako ng pwedeng pagparadahan eh. Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Hindi na nga pwede. Dahil madamot ka, kaya tama lang na pagdamutan ka rin namin. Bakit hindi mo pa yan iuwi sa inyo? Hindi nga pwede dahil baka hiramin ng mga kapatid ko. Baka mamaya magasgasan lang. Wala naman silang pampaayos. Grabe ka, Nash. Sarili mong pamilya, pinagdadamutan mo pa. Anong klaseng tao ka? Masama ba? Pinaghirapan ko tumbilin kaya tama lang na magdamot ako. Dapat kasi, bago ka bumili ng kotse, siniguro mo munang meron kang sariling garahe. Naghahanap na nga ako. Alisin mo yan dito. Dahil kung hindi, sa mismong harapan mo babasagin ko ang mga salamin yan. Itong tatandaan mo, Freya. Pagsisisihan mo ang ginawa mong to. Bilisan mo na lang natanggalin yung kotse mo. Nakakaabala ka na sa amin eh. Akala mo ha? Wala ka na rin sana sa buhay ko. Anong nangyari? Ang kapal ng mukha eh. Wag na siyang babalik dito. Hindi natin yan sigurado. May kakapalan din ang mukha eh. Napakadamot. Kahit sa sariling pamilya niya. Bakit ba kasi nakipagbalikan pa ako sa kanya? Kung lagi mo siyang inaaway, baka siya na mismo ang lumayo. Sana nga. Nung gabi tumawag sa akin si Nash at nagmamakaawa. Dahil kanina pa raw siya nagmamaneho, wala talagang maparadahan ng sasakyan. Pagod na raw siya at mauubos na ang gasolina niya. May biglang pumasok sa isip ko para siya na mismo ang magtanggal balang araw sa kotse niya. Nang dumating siya, hindi na ako lumabas para harapin siya. Kinabukasan nakita ko ni Ate Candy na kinukuha na ng litrato ang kotse. Anong ginagawa mo? Kinukunan ko ng litrato ang kotse ni Nash. Alam ko. Ang ibig kong sabihin para saan. Total naman, wala siyang sariling garahe. Mabuti pang ibenta na lang niya ang sasakyan. Ipopost ko to sa marketplace. Sigurado akong maraming magkaka-interest dito. Dahil bago pa. Loka ka talaga. Baka mamaya malaman niya ni Nash. Malalaman naman niya talaga. Dahil siya mismo ang tatawagan ng buyer. Sigurado ako uusok na naman yun sa galit.
Ay, naku ate, wala akong pakialam. Kahit magliyab pa siya sa galit. Sige, ituloy mo na lang yan. Pupunta lang ako sa palengke ngayon. Ikaw na muna ang bahala kay Sab, ha? Kalahating oras ko palang pinupost yun nang makatanggap ako ng message kay Nash. May ilan daw taong tumatawag sa kanya tungkol sa kotse niya. May nakapost daw kasi sa marketplace na binibenta daw ang kotse dahil wala siyang sariling parking. Hindi ko na lang yun sinagot habang tawa ko ng tawa mag-isa. Nahinto lang ako nang maramdaman ko na parang merong nakatingin sa akin. Paglingon ko sa may poste sa kanan ko, nandun ang isang tao na nakasuot ng jacket na may hood. Nang makita siguro na nakatingin ako sa kanya tsaka siya nagmamadaling umalis. Ako kaya ang tinitingnan niya? Sino kaya siya? Sa kabila ng mga ginawa ko, ayaw pa rin kunin ni Nash ang kotse niya sa amin. Kaya ang ginawa ko, nag-post ulit ako na kailangan ng mabili ang kotse at sa mababa ko lang ibinibenta. Habang ginagawa ko yun, biglang nagtayuan ng mga balahibo ko sa batok. Paglingon ko, nakita ko na naman ang taong nakahood at sa direksyon ko nakatingin. Natakot na ako dahil nasisiguro kong ako talaga ang pakay niya. Naging balisa tuloy ako tuwing uuwi. Baka kasi bigla na lang niya akong abangan. Nang nasa bahay na ako, sinabi ko yun kay Ate Candy. Hindi kaya stalker mo yon? Baka isa sa mga nag-check-in sa hotel na pinapasukan mo tapos nakursunadahan ka. Hindi naman malabo yun. Pwede kaya natin siyang i-report? Natatakot kasi ako eh. Alam mo naman ang oras ng pasok ko. Paiba-iba. Alam mo ba yung bago nating kapitbahay, yung anak nila, pulis? Talaga? Hindi ko alam eh. Hihingi tayo ng tulong. Mabait naman ang mag-asawa dyan sa kabilang unit. Sandali ko tuloy nakalimutan yung ginawa kong kalokohan sa kotse ni Nash. Matigas din ang lalaking yon. Hindi pa rin niya kinukuha ang kotse niya. Tawag nga ng tawag sa akin eh. Alam na niya siguro na ako ang nag-post sa marketplace na ibinibenta ang kotse niya. Siguradong gulong-gulo na ang utak niya. Baka lagi nang natataranta yun sa trabaho. Aba, baka mawala ang galing niya. Wala na akong pakialam sa kanya. Kahit matanggal pa siya sa trabaho niya. Wala ka na bang nararamdaman na pagmamahal sa kanya? Mahal ko pa rin naman siya. Kaya lang sa ugali niya kasi ako sumusuko eh. Kahit naman ako eh. Grabe yung ginawa niya na hindi man lang kami hinatid sa ospital ni Zab. Kaya tama lang ang ginawa kong pagganti sa kanya. Kaya lang mukhang hindi naman tinatablan eh. Nangiinis pa nga dahil hindi pa kinukuha ang sasakyan niya. Bahala siya. Sa susunod, sa labas na ako magpapaskil na ibinibenta ang kotse niya. Habang nasa trabaho ako, hindi ko akalain na pupuntahan ako ni Nash at dun mag-e-eskandalo. Nagpanggap siyang customer na hindi ko pina-check-in dahil fully book na daw ang dahilan ko. Dahil doon nagalit ang Chinese na may-ari ng hotel. Sinabi rin kasi ni Nash kung saan siya nagtatrabaho at binanggit din niya ang pangalan ng boss niya. Tinerminate agad ako. Dahil ang rason, hinahadlangan ko daw ang pagkita ng hotel. Napaiyak na lang ako sa galit pagdating sa bahay. Hindi rin mapigilan ni Ate Candy ang magalit dahil sa ginawa ni Nash sa trabaho ko. Bawal ang ginawa ng management na basta ka nalang tanggalin. Ngayon ko lang naisip pero wala na rin akong balak na ilaban pa ang karapatan ko. Hindi ako makapaniwala sa ganoong paraan kagagantihan ni Nash. Kapag pumunta siya dito, ako mismo ang kakausap sa kanya. Ang kapal niya, hindi pa nga niya kinukuha ang sasakyan niya eh. Ayaw niyang gamitin dahil sa takot na maluma agad. Parang gusto ko na lang tutuhanin ang banta sa kanya. Huwag mong gagawin dahil ikaw lang lalo ang mapapasama. Teka, parang may tao sa labas. Si Nash ang dumating. Biglang nag-init ang ulo ni Ate Candy at gusto sana siyang sugurin pero naawat ko lang. Pero hindi napigilan ng kapatid ko na bungangaan ito. Ang kapal naman ng mukha mo para pumunta dito pagkatapos ng ginawa mo. O bakit? Kapatid mo naman ang nagsimula.
Kunin mo na yung kotse mo at huwag ka na ulit babalik dito. Kukunin ko na talaga. Buti nga sa'yo na walang ka ng trabaho. Walang yaka? Hayop! Umalis ka dito! Kung ayaw mong tawagin ko ang kapitbahay naming pulis. Kapitbahay nyo? Pulis? Oo, ang may-ari ng bulok na motor. Kaya kung ako sa'yo, bilisan mo nang umalis dito. Freya, wala na tayo. Huwag ka na ring umasa na susuyuin pa kita pagkatapos ng ginawa mo. Magpapasalamat pa nga ako dahil tuluyan ka nang mawawala sa buhay ko. Habang nag-uusap kami, biglang dumating ang taong laging nagmamasid sa akin. Tinanggal niya ang hood na tumatakip sa kanyang muka. Pareho kami nagulat ni Nash at hindi inaalis ang paningin sa lalaking nasa harapan namin. Kilala kita. Anong ginagawa mo rito? Matagal na kitang hinahanap para maningil. Ano sinasabi mo? Wala akong utang sa'yo ha. Dahil sa'yo naging mahirap palalo ang buhay namin. Dahil sa'yo nawala si inay. Hindi ko man lamang siya naipagamot. Tumigil ka nga dyan. Huwag mo ko sisihin sa nangyari sa'yo. Mauumpisahan ko na rin sa wakas ang paghihiganti ko sa'yo. Magagaya ka rin sa kaibigan mo. Anong kinalaman mo sa pagkamatay ni Celso? Hoy! Hoy, bumalik ka rito! Huwag kang tumakbo! Kilala mo ba ang lalaking yon? Mabuti pati, pumasok na lang tayo sa loob ng bahay. Mabuti pa nga, ayoko na rin makita ang Nash na yon. Siguro, kaya niya ako sinusubaybayan dahil hinahanap niya si Nash. Hindi niya siguro alam ang bahay nito. Yun bang lalaki? Paano niya nalaman kung saan ka nakatira? Malamang sa trabaho. Lagi naman akong nakasuot ng uniform eh. Baka mula dun sinundan niya ako. Bakit sa mga sinabi ng lalaki, may malaking atraso sa kanya si Nash? Siya yung waiter, te. Yung natanggal sa trabaho na pinahiya ni Nash at ng kaibigan niya. Mabuti, hindi kanya binalak gantihan. Ipinagtanggol ko siya noon. Kaya siguro hindi siya nagalit sa akin. Mukhang may kinalaman din siya sa pagkamatay ng kaibigan ni Nash. Tama nga pala talaga ang hinala ko. Siya ang nagpakulam sa kaibigan ni Nash. Mabuti na nga lang at wala na kayo ni Nash. Huwag ka nang makialam sa taong yun mula ngayon. Paano kung sunod naman niyang ipakulam si Nash? Hindi na natin problema yon. Harapin niya ang matinding karma niya. Dahil nawalan na ako ng trabaho, nagmukmuk na lang ako sa bahay. Hindi na rin nagparamdam si Nash sa akin. Sakto namang 2 linggo tumawag sa akin ng EA ng hotel na dati kong pinapasukan. Gusto daw akong pabalikin ng may-ari. Mag-report daw ako sa Lunes. Pero buo na ang desisyon ko na hindi na ako magtatrabaho doon. Siguro natakot ang mga yon na gumawa ka ng aksyon laban sa kanila. Di sana noon pa. Hindi ko na kailangang paabuti ng 2 linggo. Tama lang ang ginawa mo na hindi bumalik sa hotel na yon. Sigurado naman na marami ka pang mapapasukan na mas maganda. Magpapahinga na lang muna siguro ako. Balak kong umuwi muna sa atin. May ipon naman ako eh. Mabuti pa nga, balak din namin umuwi ng mga bata sa bakasyon. Namimiss na ng mga bata ang lolo at lola nila eh. Okay lang ba kayo ng mga bata na walang kasama? Oo naman, huwag mo na kaming alalahanin. Ilang linggo na lang naman susunod na rin kami sa probinsya natin. Tsaka may kapitbahay naman tayong pulis. Baka sa 1 linggo na ako uuwi. Hindi ko lang sinasabi kay ate pero ang bigat ng dinadala ko. Sa maiksing panahon kasi ang daming nangyari. Mahirap din sa akin na pakawalan si Nash. Pero ayoko naman maging miserable ang buhay ko sa kanya. Nag-aalala rin ako na baka ipakulam rin siya nung waiter na nakaalitan niya. O baka nga inumpisa na nito ang paghihigante. Dumating ang araw ng pag-alis ko. Maliban sa pasalubong sa pamilya namin ni ate, nagpadala rin siya ng para sa tiyahin ng asawa nito na si Tia Lagring. Ilang araw na ako nung nakakaalis nang biglang sumulpot si Nash sa bahay ni ate. Anong ginagawa mo dito? Ate Candy, pwede bang makausap si Freya? Wala siya dito. Nasa trabaho ba siya? Di ba wala na siyang trabaho dahil sa ginawa mo? Akala ko bumalik siya o may ibang trabaho na siya. Ngayong alam mo na wala siya dito, umalis ka na.
Ha? Nasaan siya ngayon? Ano bang pakialam mo kung nasan siya? Di ba hiwalay na kayo? Naisip ko kasi na mahalaga pala siya sa akin. Huli ka na. Wala nang pakialam si Freya sa'yo. Hindi ako naniniwala na ganun ako kadaling kalimutan ni Freya. Mahal niya ako at kapag sinuyo ko siya, sigurado makikipagbalikan siya sa akin. Ang laki talaga ng bilib mo sa sarili mo, no? Mas higit kong kilala ang kapatid ko kaysa sa'yo. Kahit mahal ka pa niya, hindi pa rin siya makikipagbalikan sa'yo dahil sa ugali mo. Siguro umuwi siya sa probinsya niyo, no? Kung nagbabalak kang sundan siya doon, aba, pag-isipan mo muna. Iba ang mga tao sa amin. Huwag ka naman manakot eh. Hindi naman kita tinatakot, no? Kaya kung pupwede, patahimikin mo na ang kapatid ko. Nabanggit naman ni Ate Candy sa akin ang pagpunta ni Nash sa bahay niya. Sinabi rin niya na ayos lang naman ito at makikita na walang iniindang sakit. Nakahinga naman ako ng maluwag sa nalaman ko. Akala din ng kapatid ko hindi na babalik si Nash sa bahay. Pero makalipas lang ang 1 linggo, nandun na naman siya. Sa pagkakataong yun, hindi na may kakaila na may masamang nangyayari na nga kay Nash. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Itatanong ko lang kung bumalik na si Freya. Wala pa siya. Baka nga hindi na siya bumalik eh. May sakit ka ba? Ilang araw na kasing masama ang pakiramdam ko eh. Dapat unahin mo muna ang pagpunta sa doktor. Galing na ako kahapon. Niresitahan na ako ng gamot. Wala ka bang kasama sa bahay niyo? Aba, hindi ka dapat lumalabas na masama pala ang pakiramdam. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Kasama ko sa bahay ang magulang at iba ko pang kapatid. Kaya lang, wala naman silang pakialam sa akin eh. Sa tingin ko kasi nasa iyo ang problema eh. Baguhin mo na yung ugali mo para magkaroon sila ng pakialam sa'yo. Sa tingin ko nga, kaya siguro hindi nagmamalasakit ang magulang ko sa akin. Mabuti pa umuwi ka na lang at magpahinga. Nabanggit ko na rin kay Freya na nanggaling ka dito. Ayaw na niyang makibalita pa sa'yo kaya nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na siya. Sige, alis na ako. Akmang papasok na ng bahay si ate nang mapansin niya na 2 ang anino ni Nash. Tinitigan pa niya yun ng maigi. 2 nga talaga. Ang isa nga lang may 2 sungay. Bahagya pa siyang napaatras at napatakip ng bibig niya. Totoo kayang nakita ko? Kailangan itong malaman ni Freya. Hindi ako agad nakausap ni Ate Candy ng araw na yun dahil pinuntahan ko ang mga kaibigan ko. Hindi ko rin dinala ang cellphone ko dahil malapit lang naman ang mga bahay nila. Hindi ko rin kasi inaasahan na tatawag ang kapatid ko ng araw na yun. Pag-uwi ko nga sa bahay, sinabi ni inay na kanina pa merong tumatawag sa cellphone ko. Pagtingin ko si Ate Candy, tinawagan ko naman siya agad. Mabuti naman ikaw nang tumawag sa akin. Kanina pa ako tumatawag sa iyo eh. Pasensya ka na, te. Naiwan dito sa bahay itong cellphone ko eh. Kasama ko kanina ang mga kaibigan ko. May problema ba dyan? Galing dito si Nash. Ay naku, te. Ayoko na siyang pag-usapan pa. Makinig ka sa akin. Para siyang may sakit. Palagay ko eh, nag-uumpisa na ang sumpa sa kanya. Ha? Sigurado ka? Oo, kung nakita mo lang sana yung anino niya, nakakakilabot. 2 ang anino niya, Freya. May sungay ang isa nakahawig sa kambing. Anong gagawin natin, te? Hindi ko rin alam, kaya nga tinatawagan kita. Ate, kailangan natin siyang tulungan. Alam naman natin na kapag hindi naagapan ng kulam, pwede niyang ikamatay yun. Sa pagkakasabi pa naman niya kanina, parang walang pakialam sa kanyang pamilya niya. Kilala ko naman ng mga magulang niya at kapatid. Susubukan ko silang kausapin at balaan sa nangyayari kay Nash. Mabuti pa nga, pamilya lang naman niya ang pwedeng dumamay sa kanya sa ngayon eh. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni ate, nag-message na lang ako sa kuya at nakababatang kapatid ni Nash.
Kahit inaasahan kong hindi maganda ang relasyon nila magkapatid, nagulat pa rin ako sa sinabi nila na wala na silang pakialam dito. Iniwan na raw nila ito sa bahay nila. Hindi na raw nila matagalan ng ugali ng kapatid nila. Bigla tuloy ako naguluhan sa sitwasyon. Gusto ko sanang bumalik sa Maynila. Pero alam ko namang wala akong magagawang tulong kay Nash. Kailangan siya mismo ang magpatingin sa albularyo. Parang napakalalim ng iniisip mo ah. Tia Lagring, kayo po pala. May kailangan po ba kayo? Nandyan ba ang mga magulang mo? Umalis po sila kanina. May pinuntahan na kamag-anak sa kabilang baryo. Ano po ang kailangan niyo sa kanila? Ikaw na lang ang magbigay ng langis na ginawa ko para sa ama mo. Lagi daw kasing sinusumpong ng rayuma ang tatay mo eh. Sige po. Sasabihin ko na lang ho kay tatay pag uwi nila mamaya. Pakisabi rin nga pala sa ate mo na salamat sa pinadala niya sa akin ha. Opo, babanggitin ko po sa kanya kapag tumawag siya. Kung hindi mo mamasamain ng pagtatanong ko, ano bang iniisip mo kanina bago ako dumating? Tungkol po kasi sa dati kong nobyo. Kausap ko kasi si Ate Candy kagabi eh. Nabanggit po niya na baka raw kinukulam si Nash. Bakit naman nasabi yun ng ate mo? May sakit po kasi ito eh. At yung anino nito eh. 2 anino niya. At ang isa anino ng demonyo. Paano niyo po nalaman? Ibig sabihin lang nun matindi ang pagnanais ng taong yun na makaganti sa dati mong nobyo. Ibinenta na niya ang kaluluwa niya sa demonyo kapalit ng itim na kapangyarihan. Anong gagawin namin? Matutulungan niyo ho ba kami? Hindi ko siya magagamot kung hindi ko siya makikita. Papupuntahin ko po rito si Nash sa lalong madaling panahon. Hindi siya pwedeng lumayo. Baka yun pa ang maglagay sa kanya sa kapahamakan. Baka imbes na mailigtas mo siya, mas mapabilis lamang ang kamatayan niya. Wala rin po kasi akong kakilala na albularyo doon sa lugar nila ate eh. Baka nga po wala eh. Dahil syudad na po kasi yun. Mas naniniwalang mga tao doon sa doktor kesa sa albularyo. Kaya ko pa naman sigurong bumiyahe ng malayo. Ho? Sasama kayo sa akin? Oo. Gusto kong makatulong para makaganti man lang ako sa kabutihan ng pamilya niyo. Sa mga taga rito bukod tanging kayo lang ang hindi humusga sa akin. Maraming salamat po, Tia Lagring. Mahusay ang pagpapalaki sa inyo ng mga magulang ninyo. Kahit hindi naman niyo ko kaano-ano, Tia pa rin ang tawag ninyo sa akin. Kilala si Tia Lagring sa lugar namin na hindi palang ngiti at masungit. Sa kauna-unahang pagkakataon nakita ko siyang ngumiti. Ang dating mabagsik na aura nito napalitan ng maamong mukha dahil sa ngiting yun. Kahit ang mga magulang ko at 2 kapatid nagulat sa sinabi ko na uuwi na ako sa Maynila. At kasama ko pa si Tia Lagring. Ipinaliwanag ko naman ang dahilan kung bakit kailangan kong kasama sa pagbabalik ko ang matandang babae. Kinabukasan din na madaling araw umalis na kami. Sa buong biyahe tahimik lang naman si Tia Lagring. Kung hindi siya nakatingin sa labas ng bintana nakapikit naman siya. Nagulat naman si Ate Candy nang dumating ako na kasama ang tiyahin ng asawa niya. Nakakagulat naman po ang pagdating ninyo. Mabuti po sumama kayo kay Freya Paluwas. Alam ko kasing kailangan nyo ng tulong. Nasa nga palang makaapo ko. Nasa eskwelahan pa po sila. Baka gusto niyo munang magpahinga. Alam kong hindi kayo sanay sa mahabang biyahe. Oo nga, nakakaramdam nga ako ng pagod Samahan ko na po kayo sa kwarto ng mga bata. Salamat iha ha. Pagkagising ko mamaya pwede na natin simulan ang gagawin ko sa binatang yun. Nang mapag-isa tinawagan ko si Nash pero hindi siya sumasagot. Nag-message na lang ako sa kanya na nakabalik na ako. Sana lang mabasa niya agad.
Ilang sandali pa bumalik na rin si Ate Candy. Nakontak mo na ba si Nash? Hindi siya sumasagot eh. Puntahan ko na lang kaya siya sa bahay niya. Huwag muna. Sabi kasi ni Tia Lagring, huwag kitang hayaan na makalapit kay Nash. Bakit kaya? Hindi niya sinabi eh. Makinig na lang tayo sa kanya. Nag-aalala na kasi ako kay Nash eh. Mag-isa na lang siya sa bahay niya. Iniwan na siya ng pamilya niya. Nanawa na siguro sa kanya. Ibigay mo na lang sa akin ang address ni Nash. Kami na lang ni Tia Lagring ang pupunta sa kanya. Ikaw naman ang bahala sa mga pamangkin mo. Gusto ko rin sanang makita ang kalagayan ni Nash. Huwag sanang matigas ang ulo mo. Hindi dapat masayang ang pagpunta dito ni Tia Lagring. Pwede mo naman makita si Nash kapag magaling na siya. Sige na nga. Pagkagising ni Tia Lagring, nagsagawa na siya ng orasyon habang nasa harapan niya ang litrato ni Nash. Nagulat kami nang bigla yung lumiyab. Napailing-iling na lang ang matanda habang kami ni Ate Candy nagkatinginan lang. Hindi na natin kailangan puntahan ng binatang yon. Kusa na siyang pupunta rito. Freya, kahit anong mangyari huwag kang lalabas. Ha? Bakit po? Pwede niyo ho bang ipaliwanag, Tia Lagring? Naguguluhan po kasi ako eh. Gusto kang gawing alay ng binatang yon. Kapalit ng kanyang paggaling. Ano po? Nakipagkasundo siya sa taong nagbigay sa kanya ng sumpa. Kapalit ng kaluluwa mo. Kaya pala hinahanap ka niya. Ang sama talaga niya. Kaya siguro iniwan siya ng pamilya niya. Huwag ka matakot, Freya. Hanggat narito ko, hindi ka niya magagalaw. Gusto ko pa naman siyang tulungan. Tapos siya, gusto niya akong ipahamak. Kaya nga tumutol ako sa gusto mong mangyari na dalhin siya sa lugar natin. May hinala na kasi ko sa mangyayari. Nakumpirma ko lang ngayon. Ang mabuti pa, magkulong kayo ng mga bata sa kwarto. Kami na ang bahala ni Tia Lagring na harapin si Nash. Sumunod ka na lang, Iha. Nararamdaman ko na ang presensya niya. Tahimik naman akong sumunod. Niyaya ko mga pamangking ko na sa kwarto muna at maglalaro kami. Nagpatugtog na lang ako para malibang kami ng mga bata. Samantala nasa labas na si Nash. Lumabas naman si Ate Candy at si Tia Lagring. Alam kong nandyan si Freya. Gusto ko siya makausap. Alam ko na ang pakay mo sa kanya. Hindi mo magagawa ang gusto mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Gusto ko lang talaga siya makausap. Namimiss ko na siya. At gusto kong magsimula kami ulit. Tumigil ka na nga. Kahit anong mangyari, hindi mo makukuha si Freya. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Bakit hindi mo na lang ilabas si Freya? Hayaan natin siya magdesisyon kung tatanggapin pa ba niya ako. Sino ba naman ang papayag na siya ang magiging kapalit para mawala ang sumpa sa'yo? Anong sinasabi mo, Ate Candy? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam na namin ang nangyari sa'yo. Nakikiusap ako. Ilabas niyo na si Freya. Hirap na ako eh. Napakamakasarili mo talaga. Di bali nang mapahamak ang kapatid ko basta ikaw gumaling. Minahal mo ba talaga si Freya, ha? Tingin ko kasi sa'yo, hindi marunong magmahal. Wala na kasing ibang paraan. Meron pa. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Kasalanan mo naman kung bakit mo yan dinadanas. Tutulungan kita, Iho. Pero kailangan mo munang pagsisihan ang ginawa mo. Huwag ka nga makialam dito, tanda! Ano ba magagawa ng isang huklubang katulad mo, ha? Bastos ka! Hindi mo ba alam malayo pang pinanggalingan ni Tia Lagring para lang tulungan ka? Wala akong pakialam. Si Freya ang kailangan ko, hindi kayo. Kaya ilabas niyo na siya. Freya! Freya, lumabas ka dyan, harapin mo ako! Parang awa mo na! Pumasok na po tayo sa loob ng bahay. Wala na pong pag-asa ang taong yan. Ganun din ang palagay ko. Ngayon lang ako nakatagpo ng taong katulad niya. Sariling kapakanan lang ang iniisip. Hindi marunong magmahal, maliban sa kanyang sarili. Hoy, tanda! Bumalik ka na kung saan ka man nanggaling! Ikaw ang bumalik kung saang impyerno ka man nagmula.
Hindi pa rin umaalis si Nash. Patuloy pa rin siya sa pagtawag sa pangalan ko. Napilitan ng tumawag sa barangay ang kapatid ko para lang mapaalis siya. Kahit ang mga rumespondeng tanod nagulat sa itsura niya. Puno kasi ng sugat ang buong katawan nito at pinaliligiran din ng mga langaw. Dahil sa malansang amoy na nagmumula sa mga sugat niya. Girlfriend ko nakatira sa apartment na yan! Hindi niyo ako kailangulihin! Aalis na ako! Freya! Babalik ulit ako! Hindi ako papayag na hindi ka haharap sa akin! Napapailing na lang si Ate Candy habang nasa likod ng pinto. Tahimik naman akong nakaupo sa sofa. Hindi ako makapaniwala na kaya akong isakripisyo ng taong minahal ko. Dahil sa simpleng away sa waiter na yun, hindi ko akalaing aabot sa ganito ang lahat. Sinabi rin ni Tia Lagring magagamot niya si Nash. Pero hindi na babalik sa dati ang anyo nito. Kung patuloy daw sa pagmamatigas ang binata, hindi na rin niya ito gagamutin. Ikaw na naman! Sumuko ka na lang, iho. Hindi mo makukuha si Freya kahit ano ang mangyari. Nasaan siya? Hindi ikaw ang gusto kong makausap. Ako lang ang nandito, wala silang magkapatid. Nasaan sila sabi? Kahit sabihin ko sa iyo, hindi ka rin naman makakalapit sa kanya. Sabihin mo pa rin kung nasaan si Freya. Nasa loob ng simbahan. Mas ligtas siya doon kesa dito sa bahay. Ikaw na matanda ka. Ikaw ang nagsusulsul kay Freya na layuan ako. Kayo na natin niya! Subukan mong lumapit. Kung gusto mong itara ko sa iyo ang punyal na ito. Sa tingin mo matatakot mo ako, ha? Tuluyan ka ng nilukuban ng dyablo. Hindi na kita maililigtas pa. Hindi lang kaluluwa ko ang gusto kong maligtas. Gusto kong bumalik ako sa dati kong anyo. Yung hindi ako pinandidirihan ng mga tao. Minsan hindi lang ang itsura nakakapandiri sa isang tao. Maging ang pag-uugali na katulad ng iyo. Kung ako sa iyo magsisi ka para kahit ang kaluluwa mo mailigtas. Sino ka para utusan ako? Isa akong manggagamot. Isinama ko ni Freya dito para sana tulungan kang gumaling. Pero nakakalungkot na kailangan pa siya ang magsakripisyo. Natigilan naman si Nash sa mga narinig. Parang nun lang pumasok sa kanya ang mga sinasabi ni Tia Lagring. Masyado kasi siyang nabubulagan sa nararamdaman niya. Habang naglalakad pa uwi, nakatungo lamang siya. Wala na siyang pakialam kung pinagtitinginan man siya ng mga tao. Maging ang mga kapitbahay niya, hindi man lang siya nilalapitan. Baka sa kanilang mga mukha ang pandidiri. Maririnig pa sa kanila ang mga katagang karma na raw yun sa kanya. Ganito ba talaga ako kasama? Kahit ang sarili kong pamilya, iniwan ako. Patawarin mo na ako. Hindi ko naman sinasadya na matanggal ka sa trabaho noon. Alisin mo na ang sumpang to sa akin. Para mo nang awa. Nang mga sandaling yun, time-team naman akong nananalangin sa loob ng simbahan. Ako na ang humihingi ng tawad sa mga nagawang kasalanan ni Nash. Sana mabigyan pa siya ng pagkakataon na magbago at mapagsisihan ng kanyang ginawa. May ilang oras din kami na malagi doon bago umuwi sa bahay. Habang pauwi kami ni Ate Candy, naisipan kong puntahan ng restaurant kung saan natanggal ang waiter. Anong gagawin natin dito? Huwag mong sabihin na nagugutom ka. May gusto lang akong malaman. Baka meron pa kasi silang record ng waiter na nakaalita ni Nash. Gusto ko siyang puntahan at kausapin. Dito pala nangyari yun. Siya yun. Ha? Sino? Yung waiter. Hindi ko alam na nakabalik na siya rito. Mabuti. Hindi ka na mahihirapan na hanapin siya. Naiwan na muna kita, te. Babalik agad ako. Nagulat pa ang waiter nang bigla akong sumulpot sa harapan niya. Pinagtatabuyan niya ako nung una dahil baka daw mawalan siya ng trabaho kung makikita sila ng may-ari.
Nangako naman ako sa kanya na hindi na mauulit ang nangyari noon. Sa pakikipag-usap ko, nalaman ko na dumana sila ng matinding paghihirap dahil hindi agad siya nakahanap ng trabaho. Namatay din ang nanay niya dahil wala silang pera para madala ito sa ospital. Sinisisi niya ang lahat ng kamalasan na dinanas niya kay Nash at sa kaibigan nito. Natagalan lang siya sa paghihiganti sa dati kong boyfriend dahil hindi niya alam kung saan to nakatira. Sa huli, naging maayos naman ang pag-uusap namin. Anong nangyari? Nagawa ko siyang kumbinsihin na bawiin na ang sumpa kay Nash. Sinabi ko kasi na pati ako nadadamay dahil sa ginawa niya. Na gusto kong gawing kapalit ni Nash para gumaling siya. Salamat naman kung gano'n. Nangako ako sa kanya na wala akong pagsasabihan sa ginawa niya. Sabi ko, huwag siyang mag-alala dahil kahit ipagkalat pa ni Nash ang sikreto niya, wala nang maniniwala pa rito. Wala na talaga. Pamilya niya nga, tinalikuran na siya eh. Sa akin siya naawa, ate. Sana nga raw hindi ko nabalikan si Nash. Sang-ayon ako sa kanya. Kahit hindi pa siya nakukulam, may sa demonyo na talaga ang utak ng dati mong boyfriend. Pagdating sa bahay, nadatnan naming nagsasagawa ng orasyon si Tia Lagring. Hindi na muna namin siya inabala hanggang matapos siya. Kahit baka sa kanya matinding pagkahapog, gumuhit pa rin ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang tao gumawa nun kay Nash ay hindi likas na masama. Sa kabila ng pagiging mabagsik ng kanyang itim na karunungan. Nakausap din po namin siya. Naawa po siya sa akin. Gagaling na ang binatang iyon. Sa totoo lang ayoko nga sanang gamutin dahil sa mga sinabi niya. Pero lahat naman ng tao, may karapatan na mabigyan ng isa pang pagkakataong magbago. Sana nga po, Tia Lagring, magbago ang taong yun. Dahil pati tayo, pinasakit niya ang ulo at muntik pa niyang ipahamak si Freya. Oo, marami siyang ginawang masama. Pero sa tingin ko, tama lang na gantihan pa rin natin siya ng mabuti. Huwag na sana niyang ulitin ang ginawa niya dahil baka sa susunod, hindi na siya makaligtas. Makakauwi na rin ako sa atin. Pwede po bang dito na lang muna kayo? Uuwi din po kasi kami sa atin kapag tapos ng klase ng mga bata. Sigurado na matutuwa si Ruel kapag nalaman niyang nandito kayo ngayon. Sa sobrang abala natin, hindi ko pa pala nababanggit sa kanya. Maiwan ko po muna kayo tatawagan ko lang siya. Tia Lagring, maraming salamat po sa tulong niyo. Ikaw naman ang kumumbinsi sa lalaking yon. Ang nagawa ko lang pigilan pa ang pagkaalat ng sugat ni Nash sa kanyang katawan. Dahil sa kanya, napurnada ang bakasyon ko. Pero ang importante naman, natapos na ang problema. Matuloy na lumipas ang isang buwan. Ilang araw na lang tapos na ang klase. Naghahanda na kami nun sa pag-uwi sa Quezon. Kami lang ang nasa bahay ni Tia Lagring. Pumunta kasi sa eskwelahan ng kapatid ko dahil may kailangan na sikasuhin bago ang pag-uwi namin. Umorder ako nun ng pagkain online para hindi na magluto. Nang may kumatok, akala ko yun na ang pinadeliver kong pagkain. Kaya hindi ko na sinilip sa bintana ang dumating. Hindi ko inaasahan na siya mapagbubuksan ko. Bumalik na rin sa dati ang itsura niya. Nagulat ka siguro, no? Nagulat ako dahil pumunta ka pa rito. Inaasahan ko naman na gagaling ka ni. Gumaling ako dahil sa walang tigil kong pagdarasal. Gumaling ka dahil sa tulong ni Tia Lagring at sa pagbawi ng waiter ng sumpa sa'yo. Hindi ako naniniwala. Gumaling ako na walang tulong ng kahit na sino. Alam mo, Nash, bahala ka na nga kung anong gusto mong paniwalaan. Sarado naman lagi ang isip mo sa mga paliwanag eh. Bakit nga pala pumunta ka pa rito? Huwag mo sabihin na hindi mo man lang ako na-miss. Pagkatapos ng mga ginawa mo sa akin, binalak mo pa akong ialay sa demonyo para lang gumaling ka? Itatanong mo pa talaga yan? Hindi ka naman pumayag, di ba? Hindi talaga. Ibig bang sabihin yan? Hindi ka makikipagbalikan sa akin? Hindi na, no? Pagkatapos ng mga nangyari,
Naiisip mo pa talaga yan? Eh di wag. Hindi lang naman ikaw ang babae. Good luck sa babaeng makakarelasyon mo. Sana, makaya niya yung ugali mo. Makaalis na nga. Ay, teka lang. May nakalimutan pala akong sabihin sa'yo. Bumalik pala yung waiter na yun sa restaurant na dati nating kinakainan. Alam mo na pala. Sana, pabayaan mo na lang siya. Marami na siyang pinagdaan ng hirap. Anong hayaan? Hindi pwede, no? Hindi ko palalampasin ang ginawa niya. Anong ibig mong sabihin? Pinatanggal ko uli siya sa trabaho. Mabuti na lang pinagbigyan ako ng bagong may-ari ng restaurant dahil kaibigan ako ng kapatid niya. Talaga bang wala kang pakialam sa kapwa mo, ha? Wala talaga. Ikaw nga pinatanggal ko sa trabaho. Siya pa kaya? Paano kung balikan ka niya ulit? Hindi niya na magagawa yon dahil pinagkalat ko na ang ginawa niya. Magtatago na yon. Lalo ko lang napatunayan na puro kayabang sa katawan. Mabuti sa'yo ang mag-isa lang habang buhay. Kapag may nangyari na naman sa'yo, hindi na kita tutulungan. Sino naman na may sabi sa'yo na kailangan ko ng tulong mo, ha? Oh, ganun naman pala eh. E di umalis ka na. Sa inis ko, binalibag ko pa sara ang pinto kahit nandun pa siya. Wala akong pakialam kung tamaan man siya. Humalukip-kip pa ako habang nakasandal sa may pintuan. Lingid sa akin narinig ni Tia Lagring ang lahat ng pinag-usapan namin ni Nash. Nagingit-ngit din ng kalooban ng matanda. Sa pagkakataong yun, hindi na niya palalampasin ang ginawa ng binata. Siya na mismo ang magpaparusa dito. Isang araw bago ang pag-uwi namin, nagkakasiyahan pa kami sa sala maliban kay Tia Lagring na maagang pumasok sa kwarto. Nahinto kami sa pagtatawanan nang may biglang kumatok. Si Ate Candy na lang ang tumayo para pagbuksan ng nasa labas. Nash, ano na naman ang nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Nagising na lang ako, ganito na itsura ko. Sobrang init ng pakiramdam ko. Kaya siguro parang nasunog ang balat ko. Sobrang katirin nito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Lahat ng kamag-anak namin nilapitan ko na. Walang gustong tumulong sa akin. Nash? Freya, tulungan mo ako. Nandiyan pa ba yung matandang babae? Yung matandang babae, baka naman matulungan niya ako. Huwag kang pumasok. Matatakot ang mga anak ko sa'yo eh. Diyan ka lang sa labas. Ang matandang babae na tinutukoy mo ay si Tia Lagring. Uuwi na kasi kami ng probinsya bukas. Pasensya ka na. Hindi ka na namin matutulungan pa. Nakikiusap ako sa'yo. May pinagsamahan naman tayo, di ba? Pinaliwala mo lang naman yun, di ba? Mas pinairal mo pa kasi ang kayabangan mo kaysa magbago ka. Pinatawad ka na nga ng waiter. Pinatanggal mo pa ulit. Oh, edi hanapin mo siya at saka ka humingi ng tawad. Hindi ko na nga alam kung saan siya hahanapin eh. Hindi na namin yun problema. Umalis ka na at nakakaistorbo ka na sa amin. Nakikiusap naman ako sa'yo, ate. Sa tingin ko, nangyari yan ulit sa'yo para magising ka na. Baguhin mo na yung ugali mong bulok. Malay mo, bigla kang gumaling. Isinara na ni Ate Candy ang pinto. May naramdaman naman akong awa para kay Nash kaya lang naisip ko na tama ang kapatid ko. Baka nangyari yun para magising siya at magbago. Ipinagdasal ko pa rin na sana gumaling siya at mabigyan pa siya ng isa pang pagkakataon na magsisi. Nung umuwi kami, hindi na rin ako sumama pabalik kay Ate Candy. Sa amin na lang ako naghanap ng trabaho para kahit papano makalimutan ko ang masalimuot na pangyayari sa buhay ko nang dahil kay Nash. Makalipas naman ng 1 taon, bumalik na rin sa amin si ate para ayusin ang pagpapagawa ng bahay. Huling balita daw niya kay Nash, nakipag-ayos na sa pamilya at natutong tanggapin ng mga nagawang mali. Marami ako natutunan sa karanasan kong ito, Miss Gwen. Mas lalo nitong pinagtibay ang samahan naming magkapatid. At piliin pa rin ang maging mabuti at umiwas para sa ikatatahimik ng buhay ko. Hindi rin lahat ng tao karapat dapat ipaglaban.
Maraming salamat po sa pagpili ng aking kwento. Naway lumakas pa po ang channel nyo. Wakas,